Magandang umaga po mga kaibigan ko, mga friends. Gusto ko lang bigyan ng konting pagtalakay yung ah, mga binabanggit ko na nung una at ipinopost sa Facebook. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi na noong panahon ng lockdown noong March 2020, nagpost po ako. Doon ako nagsimulang magpost na binabanggit ko na life will never be the same again. Hindi na babalik yung mga panahon ng una. Iba na, itong panahon na to iba na. At sa mga sumunod na taon, sunod-sunod, binabanggit ko pa rin yung pinopost ko. Ganon din, nagpo-post din ako at nagbibigay ng mga komentaryo tungkol do sa rapture, tungkol do sa two witnesses, tungkol do sa 7 years tribulation, at yung mga salot, mga kalamidad na mangyayari sa mga panahong ito. Kasi po, kaya ko po yun nababanggit ay sapagkat medyo nagbabasa po tayo ng Biblia, lalo na nung panahon ng lockdown, at nagsusuri po tayo. Doon na po ako nagsimulang magsuri at manood ng mga sa YouTube ng mga ibang mga video na may kinalaman sa mga hula na nakasulat sa Biblia at saka doon sa mga mangyayari sa mga panahong to. At nababasa ko rin yung mga ibang article sa Facebook. Ngayon, ako po hindi naman ako manghuhula, kaya ako po yun nasasabi dahil nakasulat po sa Biblia. At totoo, yung mga ipinopost ko at mga ibang binibigyan ko ng opinion, marami na pong nagsabi rin noon sa Biblia at nagpost sa Biblia, nagsabi noon sa Facebook at sa YouTube. Marami na rin silang mga nagpaliwanag ng ganon. Hindi lamang po ako ang totoo, hindi naman po ako ang unang-unang nagsasabi noon. Sila, mas maraming nauna. Nagkataon lang na sumasampalataya ako doon sa mga nakasulat sa Biblia at yung iba na mga opinion ng iba ay pinaniniwalaan ko. Pero mga napapakinggan ako na may mga opinion sila na pinaniniwalaan ko, meron namang hindi. Yung iba naman ganun din, meron din mga sinasabi sila ipinopost na yung iba pinapaniwalaan ko, yung iba hindi. Siyempre pag po ako ay nag-post o nagbigay ng opinion, ang pupulutin ko yung pinaniniwalaan ko. Pero yung hindi ko pinaniniwalaan, hindi ko po isusulat yun o ipopost. Ngayon, nabanggit ko po yung tungkol sa red heifer doon. At nung binabanggit ko tungkol sa red heifer at saka sa third temple na itatayo, bagaman yun nung panahong yun nababalita na sa social media, pero hindi ganun kainit. Hindi po katulad ngayon na talagang mainit na mainit yung issue na ihandog na raw yung pulang baka. Nung nabalita yan, mga isang buwan na yata nakakaraan, na nagkaroon daw ng rehearsal ng paghahandog ng red heifer. Rehearsal daw, pero ako hindi po ako naniniwala at nagkaroon ako ng duda, malaking duda. Iniisip ko baka naman hindi naman talaga rehearsal yon. Maaaring yun ay actual na inihandog na, baka meron na talagang perfect red heifer na available for sacrifice, for offering, para sa tinatawag na purification, para makapagtayo na talaga ng templo. Kasi nga po 2,000 taon nang walang templo sa Israel, at iyan naman naaayon sa hula na mangyayari yan, na magkakaroon nga ng third temple. Marami pong mga tao na nagsasabi na, halimbawa katulad dito sa nung mga nakakaraang 30, 40, 50 years ago, may mga nagsasabi na Christ is coming soon. May mga placard, yung iba nagsisisigaw. Pero ako nung mga panahon na yon, hindi ko ginagawa yon. Hindi po ako nagsisisigaw o nagsasabi o nagsasabi kanino man, o talagang malapit na si Kristo, ganun.
alam kong darating si Kristo, sumasampalataya po ako. At yan po ay nakasulat sa Biblia. Alam ko yan noon pa. Pero ngayon pong mga panahon nito, kung mapapansin ninyo, lalo na yung mga kaibigan ko, mga nakakakilala sa akin, mapapansin ninyo, very passionate ako na binabalita, sinasabi ko na talagang padating na yung rapture o yung harpaso. Darating na si Yahushua para salubungin yung kanyang eklesiya. Bago ko po ituloy, paliliwanag ko yung eklesiya. Ano po ba yung eklesiya? Yung pong eklesiya, yun ang kalipunan ng mga mananampalataya ni Yahushua. Sumasampalataya sila na si Kristo lang, si Kristo Yahushua ang daan, katotohanan at buhay. Siya lang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Sumasampalataya ang eklesiya na si Yahushua ay pumayag na magpakasakit, pumayag na pahirapan, magdusa, mapako sa krus hanggang sa mamatay. Namatay siya sa pagkaraan ng 3 araw, binuhay siya ng Diyos na mag-uli, umakyat siya sa langit, sa kanan ng Diyos. Pero bago siya umakyat sa langit, nakahulibilo muna siya sa mga alagad. Ngayon, ang pananampalataya ng eklesiya ay unified tungkol sa bagay na yan. Unified o nagkakaisa na ang tanging kaligtasan, paraan ng kaligtasan ay ang pananampalataya kay Kristo Yahushua. Ngayon, sa ibang aspeto ng pananampalataya, halimbawa, pare-pareho nga tayong sumasampalataya na si Kristo lang ang daan sa kaligtasan, pero sa ibang aral, halimbawa, yung iba naniniwala na bawal kumain ng baboy, yung iba naman hindi. O yung iba naman naniniwala na ang rapture o yung harpaso, yung pagparito ni Kristo magaganap bago mag-umpisa ang tinatawag na 7 years tribulation. Yun yung tinatawag na pre-trib, bago dumating ang tribulation. Yung iba naman sumasampalataya na darating si Kristo Yahushua para salubungin ng eklesiya doon sa kalagitnaan ng tribulation. Yun ang tinatawag na mid-trib. Yun naman post-trib, yung sumasampalataya na darating si Yahushua para salubungin ng eklesiya pagkatapos ng 7 years na tribulation. Yun naman ang tinatawag na post-trib. Kung magkakaiba man po tayo sa pananampalataya tungkol sa issue na yon, wala pong problema ron, kasi ang pinakamahalaga yung issue na may kinalaman sa salvation. Ang salvation issue po ay yung pananampalataya na si Kristo lang ang tanging paraan, tanging tagapagligtas, wala nang iba. Wala tayong ibang kikilalanin na religious leader o sugo o sino pa man na may kinalaman sa kaligtasan. Si Kristo lang, wala nang iba, si Kristo lang. Ngayon, kapag ang isang tao ay bukod kay Kristo, meron pa siyang kinikilala na taong mahalaga, sugo o tagapamahala o religious leader, sino man yan. Pagka gano'n ang uri ng pagkakilala ng isang tao, hindi niya kilala si Kristo, hindi rin siya kilala ni Kristo. Pagdating ng panahon na haharap na siya kay Kristo, itatakwil siya. Sasabihin ni Kristo, hindi ko kayo kilala, manggagawa kayo ng katampalasanan. Ang magiging pagtuturing sa kanila ni Kristo, tampalasan. Bakit? Imbis na si Kristo ang kilalanin at sampalatayanan nila, kung sino-sino ang kinikilala nila, ibinaling nila yung kanilang puso at isipan sa isang tao, sa isang religious leader o sino pa man na kanilang kinikilala. Bawal po yan. Yan po isang uri ng idolatry na pangunahing kinasusuklaman ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos malinaw, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ang sabi ng Diyos, ang Amang Yahuwah, sabi niya, si Kristo ang kanyang sinisintang anak.
na siya niyang kinalulugdan, siya niya ang inyong pakinggan. Ang sabi ng Diyos sa atin ang pakinggan natin si Kristo. Kung sino-sino ang pinakikinggan natin, meron tayong mga sinasabi pa na pinakamahalagang tao sa mundo, pinakamamahal namin kinikilala niyong leader. Si Kristo ba sinabihan niyo ng pinakamamahal? Sinabihan niyo na ba si Kristo na siya yung pinakamahalaga? Isipin ninyo kung sino-sino ang binibigyan nyo ng ganoong kataas na pagpapahalaga. Iniaakyat nyo ang kung sino-sinong tao sa mataas na pedestal. Paglapastangan po yan sa ating pong Panginoong Yahushua. Yan po. Yung pong mga binabanggit ko noon tungkol sa harpaso, tungkol sa, yun nga, yung rapture, yung pagparito ni Yahushua at saka doon sa red heifer, hindi pa po napag-uusapang maigi nun. Hindi pa ganyang kainit ang issue na pinag-uusapan tungkol sa pagtatayo ng templo ng red heifer, yung pagkakaroon ng perfect red heifer. Pero ngayon, itong mga ilang araw nakakaraan, lumalabas ngayon ang balita na talaga palang yung rehearsal na yon actual na paghahandog. Hindi na pala rehearsal yon. Siguro ang ginawa nila, inilihim nila. Kunwari pinalabas nilang rehearsal para maiwasan yung conflict sa pagitan ng mga Muslim at saka ng Israel. Kasi lalala yung conflict Ngayon, meron ng labanan ngayon. Hindi po ba naglalabanan ng Israel, ang Hamas at saka yung Hezbollah, Houthis, mga jihadis, at nagkaroon na ng direct confrontation ng Israel at saka ang Iran. So, para maiwasan yung escalation, yung lalong paglala ng tensyon, siguro, hindi muna nila sinabi na yun yung actual na paghahandog ng red heifer for purification in preparation doon sa pagtatayo nga ng tinatawag na third temple. Ngayon, kung yung pong binabanggit ko na yan, mga ilang sinasabi ko, nagkakaroon na ng hugis na mangyayari talaga, nagkakaroon na ng anino ng mga bagay na mangyayari, malapit na mangyari. Di ganun din sana maging pananaw ninyo tungkol sa rapture. Yun nga, yung rapture, yung harpaso na binabanggit ng Biblia, kung saan si Kristo ay paririto para salubungin yung kanyang eklesiya, yung kanyang mga lingkod. Ulitin ko po, yung eklesiya, mga kalipunan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na sumasampalataya na si Kristo ang tanging tagapamagitan sa ating pong Amang Yahuwah. Siya ang ating tanging tagapagligtas, siya ang ating Panginoon, siya ang ating Hari. Yan po ang eklesiya. Sa iba't ibang panig ng mundo sila. Hindi po binabanggit ng Biblia na ang eklesiya ay grupo ng relihiyon. Hindi po relihiyon, wala pong relihiyon na nakatatag dito sa lupa na pwedeng magsabing kami yung eklesiya. Hindi po yun. Hindi po yun. Wala pong ganon na pinapaliwanag ang Biblia. Ang eklesiya po ay nagkakaisa sa pananampalataya na si Kristo lang ang tanging daan sa kaligtasan. Maaring sa ibang aral ay hindi sila magkakatugma, magkakapareho. Pero pagdating ni Yahushua, pagka itinatag na niya yung Millennial Kingdom, doon na magkakaroon ng iisang pananampalataya ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ang eklesiya, ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, ay magkakaroon na ng iisang pananampalataya. Doon na magaganap yung restoration. Spiritual restoration. Hindi lang ng Israel, kundi ng lahat ng mga taong sumasampalataya sa ating pong Panginoong Yahushua. Magkakaroon na tayo ng full restoration. Itong lupa, i-restore ito. Bakit? Itong lupa po na ito, papunta na sa pagkawasak. Polluted nito, maruming na itong lupa na ito. Kaya po pagdating ng Panginoong Yahushua, iba na ang magiging takbo ng buhay. Ang tao mabubuhay na ng mahabang panahon. Hindi na maikli ang buhay ng tao. At saka yung maraming mga malalang mga sakit, magkakaroon na ng lunas yan.
magiging ibang-iba na ang buhay sa panahon ng Millennial Kingdom. I-restore ang buong lupa, i-restore pati ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Magkakaroon na tayo ng unified doctrine, unified na aral. Isa na lang, magiging isa na lang yung ating sasampalatayanan. At doon sa Millennial Kingdom, yung pong mga sanggol, mababasa po ninyo sa Biblia. Kung yung iba kasi hindi naniniwala sa Biblia, pero kung kayo sumasampalataya sa Biblia, mababasa ninyo yung mga sanggol, yung mga bata naglalaro ng ahas, yung leon, yung tigre, yung aso, magkakasamang umiinom yan sa isang sabsaban, hindi na nag-aaway. Magiging iba na ang takbo ng buhay. Marirestore, magkakaroon ng, yun ang tinatawag sa Biblia na pagsasaayos ng lahat ng mga bagay. Yun yung restoration. Mangyayari po yun sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Yahushua sa kanyang ikalawang pagparito. Sana po kayo paghandaan po ninyo. Kaya gaya po na sinasabi ko, nararamdaman kong malapit na yung rapture. Maaaring itong taon na ito maganap na. O maaaring kung hindi man, next year magaganap na yan. Pag po kayo naiwan sa rapture, imaginein po ninyo kung anong hirap ang mararanasan ninyo sa loob ng 7 taon. 7 taong kapighatian. Darating ang pagkakataon, ang yugto sa buhay ng tao doon sa loob ng 7 taon na yon. Merong yugto sa buhay ng tao na makararanas sila ng sobrang hirap. Makakagat sila ng isang matatawag ba natin insekto yun, insekto. Pag kinagat sila sa sobrang sakit, gugustuhin nilang mamatay pero hindi sila mamamatay. Hindi lang yun, yung mga salot na mararanasan ng tao, yung mga sakit, mga hirap, dadanasin ng tao yan sa loob ng 3.5 taon, yung pinakamatindi. 7 taon mararanasan ng tao, pero yung pinakamatindi, yung pinakagrabe, mararanasan ng tao yun doon sa ikalawang bahagi ng 7 taon, doon sa second part ng 7 years, yung 3 taon at kalahati, ikalawang 3 taon at kalahati, yung second part. Yun po ang pinakamatindi. Doon po, pag naranasan ng tao yon, imbis na magbalik loob ang maraming tao, magsisi sa kanilang kasalanan, magagalit sa Diyos, magre-rebelde, mumurahin ng Diyos. Kaya talagang hindi na maliligtas. Pagka nangyari yon, ang kasunod nun, dagat-dagatang apoy na parurusahan na. Wala nang hanggan ang parusa. Yung iba, maaaring magsisi, maaaring magbalik loob sa Diyos, maaaring maligtas. Pero hindi ganun karami yung maliligtas dahil nga sa sobrang hirap, hindi nila matitiis. Imbis na magsisi, magagalit pa sa Diyos. At yung iba, maligtas man, dumanas ng katakatakot o matitinding hirap. Gusto pa po ba ninyo na maranasan pa yun? Meron pa naman pagkakataon. Meron pa tayong pagkakataon para bumalikwas. Yun lang po. Sana po samantalahin po natin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin. Anong nangyayari po kasi sa iba? Sila mismo tumatanggi, umaayaw. Gumagamit po ang Diyos ng mga kasangkapan, iba't ibang mga tao, sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtitindig siya ng mga taong magsasalita, magpapahayag ng kanyang mga salita, ng kanyang mga babala. Ang Diyos, hindi tayo basta parurusahan, bibigyan muna tayo ng paalala, ng babala. Ngayon, ang mga tao na mismo ang umaayaw. Pagka po ganyan, talagang mahahayag yung makatwirang paghatol ng Diyos. Wala pong maidadahilan ng tao kasi hindi naman nagkulang ang Diyos. Gumagamit siya ng mga kasangkapan, ng mga kaparaanan para paalalahanan tayo, para tingin sa atin yung kanyang mga payo, yung kanyang mga saway, yung kanyang mga salita. Sana po samantalahin natin, pagpalain po tayo ng ating pong Amang Yahuwah.